Guys, good morning mga kabaka. May mga nagre-request po kasi na i-update ko naman daw po yung aking mga nabiling baka sa Padre Garcia, Batangas. At sa katatapos ko lang po ngayon magpadala ng kumpay sa kanila. At ayun po, atin pong tingnan kung ano nang naging pagbabago sa kanilang mga katawan simula nung aking mabili. At ganoon din po, sasama ko na rin yung iba kong alaga na mga baka din para ma-update na rin po sila. Ito nga po pala ulit si Elmar YTV. Sana po huwag po kayo magsawang sumuporta sa aking mga pinablog na mga video para po sa mga baka, kalmbing at kalabaw. Maraming salamat po. Ayan, para po sa mga nagre-request ng update po sa aking mga nabiling mga alaga. Ito po yung nabili ko sa Padre Garcia. Ito po si JR. Ito po yung dalawahan ay 85. Ito po yung isa, si JR. Ayan po siya. At mamaya po ipapakita ko sa inyo yung kanyang dating katawan. Kakatapos ko lang po magbigay ng mga kumpay na balat ng mais. Ayan po. Kung makikita nyo po, mukha namang sa akin okay nang naging improvement niya. Ilang buwan ko na siyang alaga. O ayan, maganda naman po ang kanyang inilaki. Ito po talaga yung maganda na yung katawan nung mabili ko. Malusog na talaga siya. Ayan po ang aking si JR. Takop po ng balat ng mais. Yung iba naman po natin baka, so puntahan din po natin. Ito po yung aking ibang alaga. Ito po ang aking si Aventus. May 1 year ko na siyang alaga ngayon. Ayan, medyo malaki na rin po yan. Ayaw niya yata ng balat ng mais na umay. Ayan po. Ito po ang ating si Aventus. May kapugian din yan. Hindi ko lang siya mahawakan kagaya ng ibang mailap. Natakot kasi sa akin dahil lagi siyang nung palitan ko ng pangilong nadala. Pag nagpapalit ako ng pangilong sa kanya. Ayan, kaya ganyan yan, di malapitan. Pero madali naman siyang hilahin. Kaya dinoblihan ko siya ng maskara or mortigon. Kasi just in case makaputol siya sa pangilong. Ayan, nakain na siya. Madali lang mahuli. Ayan, close up. Ayan po si Aventus. Ayan. Next po natin si Batik. Ayan o si Batik. Ito yung kapatid ng ating pagbili na si Daniel. Ito yung kapatid, ito yung bunso. Nabili natin to sa halagang 20,000. Ayan, dahil sila package, tatluhan. Umaga partida, labanan, 100k. Naibenta ko na yung dalawa, so ito na lang yung natira. Kaya siya Batik. Ayan si Batik. Takaw ng balat ng mais. Malaki na din po yan. Halos yung magkakasing laki si JR, si Aventus, tsaka si Batik. Tsaka yung si Garci, yung isang nabili natin sa Garcia. Yung kapartner ni JR sa pagkakabili natin. Ayan po, ang ganda. Kahit ganyan na kulay niya, mistiso na kasi siya eh. Hindi na siya purong Tagalog. Ang tatay niya is malaking baka din, kaya lumaki siya ng ganyan. Kahit ang kulay niya ay pang native, pero ang katawan naman pang may lahi na. Luwag na luwag pa ang balat oh. Lawlaw na lawlaw pa yung niya sa pusod. Malaki pang ilalaki nito. Alagaan pa natin. Ating pasagarin. Langanin kasi itong ibenta. Sayang ang ilalaki pa. Ayan. Sunod natin si Garci. Ito po si Garci. Medyo kakabutas ko lang ng kanyang ilong kahapon. Kakalagay ko lang ng pangilong. Ayan po. Ito mabait. Itong mabait, pwede yan sakayan. Kala niya may dala pa ako kumpay, nilibigay ko naman sa kanya na. Sinasakayan to ng aking pamangkin. Ayan, sinasakayan niya ng aking pamangkin na bata, nagpapasakay siya. Hindi siya ganun, pero kumpara nung nabili ko, may improvement naman yung katawan niya. Kasi
Dati kitang-kita yung mga ano niyan eh, buto-buto kasi siya talaga yung pinakapayat dun sa dalawang pares kong binili kay si JR. Ito talaga payat to. Pero sa tingin ko may improvement naman ang kanyang katawan ngayon. Makinis na yung balahibo niya. Na yan. Medyo kita-kita pa rin yung buto sa ribs. Pero manipis na yung pagkakalabas. Hindi kagaya nung una kong nabili. Bagong pangilong niya. Oh. Bagong lagay lang. Maganda po mag-invest sa ganitong livestock sa baka. Kung may mga mapapagpaiwihan kayo o kaya may tagapag-alaga kayo makukuha, paalaga po kayo dito, yung mga OFW, magpaalaga po kayo sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nyo o kaibigan nyo na pinagkakatiwalaan nyo. Kasi kung nasa bangko lang yung pera nyo, hindi ka naman tutubo ang pera nyo sa bangko ng malaki. Ito, ilang months ko pa lang itong alaga. Ang puhunan ko dyan is 42.5 o pagkalagay natin 45. Mga isang taon pa, hindi na lang. Baka madoble na yung price niyan. Baka maging 90,000 na yan. Kung hindi 8 o kaya 80 man lang, o di ba? Tutubo ba yung pera natin sa bangko ng ganun kalaki? Hindi. Kaya tama yung napanood ko si sino ba yun? Si mayaman, si Ramon Ang, na huwag itago sa bangko ang pera. I-invest. Pagulungin sa labas para mas malaki ang kita. Kaya salute sa'yo, Sir Ramon Ang. Maganda yung advice mo sa amin. Maganda yung advice mo sa amin. Next naman natin ay yun, yung ating si Beron. Ayun, si Beron. Tahan natin. Ito po ang ating bakang kalatagan. Namayat po siya. Nawala na yung kanyang baby pots. Kaya yan. Bago matako naman siya kumain kasi pinurda ko naman na siya at tinuro ka na rin ng vitamins. Kaya soon, magaganda na ulit ang katawan nito. Ito si Beron, ang bakang kalatagan natin. Pagka napataba natin to, kasi halos kagaya to ni Aventus nung nabili ko. Ganyan lang siya kalaki. In 1 year time, gumanda na rin ang katawan niya. Alagaan lang natin sa deworm at saka sa vitamins. I-shot ulit natin ng vitamins kasi mag 1 month na. Ayan. Ganda niyan. Ang ating bakang kalatagan. Yan, siguro namayat siya. Hindi na siya kasing nung dati. Pero bumabalik-balik na naman yung kanyang katawan. Tabang gatas kasi pa yung dati niya katawan eh. Kaya ngayon, napasubo siya sa sugahan. Ayan po. Dito ko lang po sinusuga yung aking mga alaga. Ayan po. Next naman natin ang ating buntis. Si Rosalie. Ito po ang ating buntis. Hindi na siya dalaga. Hindi na siya dumalaga. Buntis na siya. Ayan. Maganda nating baka. Ang ating sexy. Nakakaubos agad. Kakaw yan. Ito mabait din po yan. Malambing. Hindi siya mataray. Ganda po ng katawan nito. Ayan o, nag-stretching na siya. Ganda po ni Rosalinda. So, nabili ko lang din dito sa aking kapitbahay. Binenta niya dumalaga. Napakastaan ko na siya kay Daniel bago na ibenta. Kaya buntis na po yan. Hindi na po ulit naglandi eh. Ayan. Si Rosalinda. And last ayun, si Juday. Ito naman po ang ating si Juday, ang ating huling alaga. Dumalaga din po siya. Ito, bata pa nung mabili ko, maliit pa. Ngayon, medyo lumaki naman na siya. Nabili ko siya ng 15,000 sa aking kapitbahay. Pinagbenta niya na kasi kailangan niya ng pera. Tsaka wala na siyang time para mag-alaga ng baka. Kaya binili ko na. Maliit pa to nung mabili ko. Maliit pa kay kay Beron. Medyo tagalogin yung kanyang balak ko gawing inahin. Ayun lang po ang update sa aking mga alagang baka. Ayan po sila. Ayun. Nakasuga lang po. Nakatali. Pero hindi po akin. Hindi po amin tong lupa. Nakikitali lang po kami or nakikisuga lang sa may-ari. Kung mapayag naman po siya. Or wala na siyang choice. Hindi pumayag. Kasi may nakasuga na.
Maraming salamat po sa panonood at sana isuportahin niyo po muli ang aking mga upload na videos sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa aking mga subscribers. Thank you so much po. Maraming salamat. God bless.